Noong November 1982 ay sumulat ang 10 taong gulang na Amerikanang batang babae na si Samantha Smith kay Yuri Andropov, Secretary General ng Communist Party of Russia. Cold War noon kung saan matindi ang pampulitikang tensyon sa pagitan ng United States of America at ng dating Union of Soviet Socialist Republic. Malamig na gera dahil wala namang armed confrontation, walang aktwal na putukan. Ito ay propaganda war sa pagitan ng komunistang Russia at ng kapitalistang Amerika. At dito sa Pinas ay naranasan nating mga batang 80s at 90s ang matinding propaganda ng US laban sa USSR na kung saan ang tingin natin sa mga komunista ay kalaban ng demokrasya at walang Diyos. Isang araw pagkatapos manood ng balita ni Samantha ay nagtanong siya sa kanyang ina, "Nay, kung ang mga tao ay takot kay Yuri Andropov, bakit mo lang sumusulat sa kanya para itanong kung bakit gusto niya ng gera?" Sabi ng nanay niya, bakit hindi mo sulatan? At sumulat nga si Samantha sa kinakakatakutang tao ng mga Amerikano noong panahong yun. Ang liham ng bata ay tapat, inosente at direkta. At ito ay hindi sinala ng mga diplomatikong pangungusap o ng mga pampulitikang pagtatansya. Babasahin ko ang liham niya. "My name is Samantha Smith. I am 10 years old. Congratulations on your new job. I have been worrying about Russia and the United States getting into a nuclear war. Why do you want to conquer the world, or at least our country? God made the world for us to live together in peace and not to fight." Noong April 1983 ay may dumating na liham mula sa Kremlin. Sumagot si Yuri Andropov. At nakakagulat ang kanyang sagot sapagkat ikinumpara niya si Samantha Smith kay Eki Thatcher. Ito yung isa sa pangunahing karakter sa nobela na isinulat ni Mark Twain na The Adventures of Tom Sawyer. At nagkwento din si Andropov ng mga alaala noong World War II sa Russia na kung saan 20 million Russians ang namatay. Kaya't nangako siya kay Samantha na hindi mangunguna ang Union of Soviet na gumamit ng armas na nuklear. At mas nakakagulat ang sumunod na mensahe sapagkat iniimbitahan ni Yuri Andropov si Samantha na pumunta sa USSR upang masaksihan niya kung ano ang klase ng bansa mayroon sila. Naging sensational ang balitang ito sa buong mundo. Biruin mo, isang batang babae pupunta sa Russia sa kasagsagan ng Cold War? Kaya maraming mga Amerikano ang nag-isip na baka merong iniisip na masama ang Russia. At gayon din, yung mga Ruso ay nag-iisip na baka may kalokohang gagawin ang Amerika. Sa kabila nito, ay pumayag pa rin ang mga magulang ni Samantha. At noong July 1983 ay lumipad ang pamilya papuntang Moscow. 2 linggong nag-explore at nagliwaliw si Samantha sa teritoryo na itinuturing ng kanilang bansa na isa sa pinakanakakatakot nilang kaaway. Nagkaroon siya ng kaibigan, si Natasha, ang galing mag-English, at nakihalo-bilo siya sa kanyang mga kapwa, mga bata, at binigyan siya ng regalo ng kanyang mga bagong kaibigan. Kahit saan siya magpunta ay mainit siyang binabati ng mga tao. Siguro nakikita ng mga mamamayan ng USSR na mayroon palang pag-asa. Pwede palang mabuhay ang mga tao na hindi natatakot sa banta ng digmaan at mapapalaki nila ang kanilang mga anak na hindi nangangamba sa digmaang nuklear. Nag-press conference si Natasha pagdating sa US. At syempre, inaasahan ng mga journalist ang mga diplomatikong mga kasagutan at mga maiingat na statement na inaprubahan ng magulang ng bata or inaprubahan ng handler. Pero nagulat ang mga tao sa ipinahayag ng paslit. Simple lang. Ang sabi niya ay, ang mga Russians pala ay katulad din natin, mga tao. Simple lang ang ginawa ni Samantha. Isiniwalat niya lang ang katotohanan at ikwinento niya na katulad sa Amerika, sa Russia rin ay mayroong mga pamilya na gustong mabuhay ng payapa at tahimik at ayaw ng digmaan. Si Samantha ang naging pinakabatang ambasador sa Amerika at naglabas ang USSR ng postage stamp na ang disenyo ay yung larawan ng bata. At 2147 Samantha naman ang ipinangalan ng isang Russian astronomer sa kanyang natuklasan na asteroid. Sa maiksing pangyayaring yun ay milyong-milyong mga tao sa magkabilang panig ang nakapag-isip at nakita nila na ang kaaway nila na inilalarawan ng media ay hindi pala totoo. Hindi na resolve ni Samantha syempre yung Cold War. Pero naipaalaala niya na ang mga taong pinag-iwahiwalay ng pantera, ng nasyon, ng bansa at ng mga paniniwala ay naghahangat pala pare-pareho ng kapayapaan at ayaw sa digmaan. Subalit noong August 25, 1985 ay natapos ang lahat. Sapagkat ang eroplanong sinasakyan ni Samantha at ng kanyang ama ay nag-crash galing sa London pabalik sa Estados Unidos at wala ni isang pasahero ang nakaligtas. 13 taong gulang lang siya noon. Nagluksa ang daigdig sa pagpanaw ng batang ambasador. Nagdala ng personal na pakikiramay si Mikhail Gorbachev,
sa nanay ni Samantha at pinaha din ng libu-libong sulat mula sa mga mamamayan ng Russia ang tahanan ni Samantha. Sa Moscow ay ipinagtayo ng rebulto ang bata. At doon naman sa London, bukod sa ipinagtayo siya ng rebulto, ay nagkaroon din sila ng Samantha Day. Napakalaki ng impact ng simpleng liham ng inosenteng bata na naghahangad ng mundong malaya at payapa. At ngayon nga, kaliwat kanan ang gera at kaliwat kanan ang bakbakan. At nabubuhay na naman muli ang ideya ng nuclear war. Kailangan ulit natin ng mga bagong Samantha.